Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kakatanggap lang muna namin ng balitang ito, inirekomenda ng Quad Committee ng Kamara na nag-iimbestiga sa Pogo at extrajudicial killings ang paghahain ng reklamo kaugnay sa crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dawit din sa asunto sina Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo, dalawang dating hepe ng PNP at iba pang personalidad. Ang kabuang balita, ihahatid namin maya-maya lamang. Matapos ang 15 taong pangungulila, luha na ng kasiyahan ang bumuhos sa pamilya Veloso. Sa pagbabalik bansa ni Mary Jane, ang Pilipinang hinatulan ng bitay noon sa Indonesia. Sa airport pa lang, mataas na ang emosyon ng mga kaanak, lalo nang idiretso si Mary Jane sa correctional nang hindi nila nayayakap. Kaya lalong masidhi ang damdamin nila sa reunion. Nakatutok si Joseph Moro. Pagkakita kay Mary Jane Veloso, napatakbo na sa pananabik ang bunso niyang si Mark Darrell. Na 1 taong gulang lamang na makulong ang ina sa Indonesia noong 2010. At sa sandaling yun, naramdaman niya at ng kuyang si Mark Daniel ang yakap ng isang ina. Habang tinatawag siya ng mga kapatid, walang patid ang yakapan na magkakaanak dito sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Kaya nga nang humarap na si Mary Jane sa media, 5 araw iko-quarantine si Mary Jane sa Reception and Diagnostic Center ng Correctional bago ilipat sa regular na selda. Gayunman, pinayagan silang sama-sama magdiwang rito sa Pasko. Halos 15 taon ding kinasabikan ng pamilya Veloso ang araw na ito. Kaya madaling araw pa lamang ay naghahanda na silang pumunta sa airport. Bukod sa bulaklak, bitbit nila ang pag-asang pinanghawakan mula na makulong si Mary Jane dahil sa bagaheng ipinabitbit sa kanya ng recruiter na may laman palang drogang heroin. Nay, konti lang. Anong nararamdaman? Ay, naku, napakasaya. Araw-araw po yan pagka tumatawag. Maniwala lang po tayo sa Panginoon, makakauwi po siya. Iba po yung saya ko ngayon kesa nung dumadalaw po kami kay mama. Dahil po ngayon po mas malapit na po siya kahit po araw-araw po namin dalawin, okay lang po. Sa biyahe bumalik sa alaala ni Nanay Celia ang takot at pangamba para sa anak noon. Mula nung nakulong si Mary. Anong naisip niyo? Kasi iniisip ko baka kung inaagrabyado na anak ko doon, kung napapaano na anak ko doon. Pumunta sila sa airport dahil ang sabi sa kanila nung una, magkakaroon sila ng pagkakataong makasamang anak sa VIP lounge. Nay, airport na. Masaya na si tatay. Iniisip ko parang bababa sa hagdan eh. Pero hindi nangyari ang kanilang inaasahan. Sa airport, nakakordon sila katapat lamang ng security line kung saan idadaan si Mary Jane. At nang lumapag ang sinakyang eroplano ni Mary Jane pasado alas 6 ng umaga, mabilis siyang isinakay sa isang SUV. Hindi niya nasilayan ang mga naghihintay na magulang. Na walang nagawa kundi tanawin ng kanyang convoy habang bitbit ang bulaklak para sa anak. Masakit po loob ko at di ginawa nilang kriminal yung aking anak. Ano naman po kasalanan? Bakit di nila pinakita sa amin? Gusto po namin maakap siya. Alam naman kasi ng pamilya nila, alam nila through the lawyers na wag nang pumunta sa airport dahil nga security issue, health issue. At sa wakas nga, nangyari ang pinakahihintay na reunion sa koreksyonal. Dito 2 buwan siyang mananatili bago ilipat sa maximum compound para pagsilbihan ng sentensyang habang buhay na pagkabilanggo na ibinaba ng Indonesia. Importante kung mabigyan ako ng clemency para makasama ko na po yung pamilya ko. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Bago ang madamdaming pagkikita ng pamilya Veloso, may kurot din sa puso ang pagpapaalam ni Mary Jane sa mga naging kaibigan at mga tumulong sa kanya sa Indonesia.
kasama po ako sa flight na nagbalik sa kanya sa Pilipinas at narito ang aking pagtutok. Sa Jakarta Airport ang unang silip ng media kay Mary Jane Veloso kagabi. Pasado alas 9, oras sa Jakarta. Nakapaligid ang mga nakabantay kay Mary Jane mula sa Indonesian government at Philippine government. Mary Jane, kababayan mo ako. Ano masasabi mo sa mga Pilipino, please? Sa magulang mo. Go! Maraming salamat po para kay President Last, kay Pangulo. Mula sa Yogyakarta sa Indonesia kung saan siya nakapiit ng halos 15 taon, inilipat si Mary Jane noong linggo ng gabi sa Jakarta bilang paghahanda sa pagpapauwi sa kanya sa Pilipinas. Martes ng gabi, dinala na si Mary Jane sa airport. Nagsuka ka rin. Nahilo raw siya sa biyahe mula sa kulungan. Pero tila napawi ang pagod at hilo nang makausap ang pamilya sa isang video call. Tayo niyo sa Mama Jana. Opo. Kuya. Sa maikling panayam, pinarating ni Mary Jane na sana tuluyang mapalaya na at makauwi sa pamilya. My hope, makauwi ako sa pamilya ko. Gusto ko na makalaya ako na clemency, mapawalang sala. Kasi wala akong kasalanan. Pasado alas 11 ng gabi sa Jakarta, formal na tinurn over si Mary Jane sa Pilipinas. Nagpasalamat siya sa lahat ng tumulong sa kanya, kasama ang gobyerno ng Indonesia at Pilipinas. Sa tagal ng pagkakakulong niya roon, naging bihasa na siya sa bahasa Indonesia, ang lengguwahe ng mga Indonesia. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya doa-doa Mary sudah dijawab hari ini. Di mana nanti saya akan kembali ke negara saya. Maraming salamat po. Bago sumakay sa eroplano, nakita ni Mary Jane ang mga kaibigan sa Indonesia kasama ang mga tumulong sa kanya at naging pamilya niya habang nakakulong. Bit-bit ang poster na ito na may mensaheng nakasulat sa wikang bahasa. Anong ibig sabihin sa English? What does this mean? Safe trip back home. Okay. New life. Masaya sila at si Mary Jane malaya na. Pero hindi raw nila makakalimutan ang Pilipinang dinamayan at naging bahagi ng buhay nila sa hirap at ginhawa. 2010, at the time I was in college, and my college asked me to attend her trial. And then we find out that during the trial, she didn't get any fair trial. Pasado alauna ng madaling araw, ibinyake si Mary Jane sakay ng isang commercial flight. Sa dulong upuan siya ipinwesto. Makaraan ng higit 3 oras na biyahe at halos 15 taon na pagkakakulong sa Indonesia. Nakauwi na si Mary Jane sa Pilipinas. Bantay sarado ng mga taga-NBI, Bureau of Corrections at Immigration. Ineskortan palabas ng paliparan si Mary Jane na tila may nadarama sa kanyang sikmura. Ayon sa Bucor, pinainom na raw si Mary Jane ng gamot para sa stomach upset. Idinaan siya sa walang abalang lagusan hanggang sa makalabas at maisakay ng sasakyan na maghahatid sa kanya sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Para mapababa ang presyo ng bigas, magbebenta ng mas murang bigas sa piling palengke ang isang samahan ng rice millers, traders at importers. Kasabayan ng utos ng customs na buksan na ang ilang ipinasarang bodega ng bigas sa Bulacan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Magkahalong iyak, saya at palakpakan ng mga millers, traders at importers nang i-anunsyo ng Bureau of Customs na bubuksan na ang mga bodega na pinasara kamakailan sa Bulacan. Kaugnay ito ng ginagawang investigasyon sa mataas na presyo ng bigas, pati ang aligasyon ng smuggling. Binigyan ng BOC ng 15 araw ang 9 na pinasarang bodega para makapagsumite ng mga dokumento. Naghahanap po kami ng proof of payment of duties. In the meantime, since kailangan na ng bansa natin yung supply, murang supply ng bigas, bubuksan natin at sabi ko, imo-monitor ko na lang po yung labas ng bigas galing sa bodega nila. Sa dialogue kanina sa pagitan ng mga millers, traders at importers at pamahalaan, paulit-ulit na sinabi ng mga millers na hindi sa kanila nagmumula ang mataas na presyo ng bigas. Kasi ang problema natin, it's a national problem
mahal po ang bigas kahit saan tayo pumunta. Sino ang pumapatong? Will you tell us, retailer ba ang kumikita na malaki? Hindi ko po alam kung ano po ang costing ng mga retailer, kung bakit sila mataas mag-retail. Kaya kami po, pababaan talaga kami ng presyo rito kasi magmumukha kang kawawa, walang bibili sa'yo kung mahal. Pinasusumite ng Department of Agriculture ang kumpletong listahan ng mga wholesaler at retailers na bumibili sa mga millers para pag-aralan kung sino ang nagbebenta ng mataas na presyo. Para naman makatulong sa pagpapababa ng presyo ng bigas, tutulong raw ang samahan ng mga millers, traders at importers na magbenta ng murang bigas sa mga piling palengke kung mataas ang presyo. Ayon sa Intercity Rice Mill Owners and Traders Association, mababa ang benta nila ng bigas sa mga wholesalers at retailers. Kaya naman kaya raw nila magbenta sa mga palengke ng bigas sa halagang 40 hanggang 45 pesos kada kilo para may mabiling abot kaya ang mga mamimili. Let's do 40 muna. Kung sustainable siya sa 30, 36, 38, we will do it. Willing na makipagtulungan sa pamahalaan para magkaroon lagi ng mababang bigas na mabibili ang ating mga mamayan. Ayon sa DA, ibebenta ang bigas sa pamamagitan ng Kadiwa Center sa lalong madaling panahon para makatulong ngayong panahon ng Kapaskuhan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Wala nang 2 linggo bago ang salubong 2025, kaya pinaigting pa ang pagsuyod sa mga tindahan ng paputok at pailaw. Partikular na binabantayan ang mga smuggled o mga illegal na ibinebenta online. Nakatutok si June Veneracion. Ang bagsik noon ng Bagyong Christine, Karina at Pipito. Siya raw ngayong pinagbasehan ng pangalan ng mga bagong paputok na nagsulputan, kaya mahigpit na binabantayan ng PNP. Sa pangalan at itsura pa nga lang, alam mo na kung ano ang mangyayari kapag ikaw ay naputukan. Kami mga stakeholders na gustong sumunod sa batas, kami po lagi ang natatamaan ng mga ganitong mga illegal. Kaya naman nambag-inspeksyon ng hepe ng PNP sa ilang tindahan ng paputok sa Bocaue, Bulacan. Inilapit ng mga local manufacturers ang problema ng bentahan ng ipinagbabawal na paputok sa mga social media platform. We have to protect yung legal kasi marami na pong illegal. Ang ginagawa ng pulis, hindi lang po dun sa daan na nag-i-inspection, but we also inspect dun sa online. Marami po tayong online sellers. Magsama-sama kami laban dito sa online selling nito mga illegal firecrackers. Bukod sa pinagbabawal na online selling ng paputok, malaking problema rin daw ng lokal na industriya ang pagdagsa ng mga mas murang smuggled na produkto. Ito raw ang dahilan kaya napilitang ibaba ng 30% ang presyo ng mga lokal na pailaw at paputok. Sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng industriya, maski papano nakakahinga raw ng maluwag ngayon ang mga nagtitinda, dealer at manufacturer ng paputok. Dahil pagpasok ng Disyembre, tumaas daw ng 20% ang kanilang kita kung ikukumpara nung mga nakaraang taon. Kung bibili, sabi ng Department of Trade and Industry, kailangang suriin ang label ng produkto. Tiyaking merong Philippine Standard Mark at iba pang impormasyon gaya ng license number ng manufacturer. Huwag po kayong bibili ng mga produkto pailaw man o paputok na walang kumpletong label o kumpletong impormasyon. Pag sa online galing po ang isang paninda, you don't know how safe it is. Kasi po yung quality po niya, hindi naman po nasuri yon ng DTI. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Matapos hindi sumuko sa malahimalang pagbabalik bansa ni Mary Jane, tuloy ang dasal ng pamilya Veloso para ganap siyang makalaya. Isa sa mga paraan ng executive clemency na maaaring ibigay ng Pangulo pero wala pang desisyon. Kaugnay niyan, ayon sa palasyo, nakatutok si John Consulta. Isang person deprived of liberty ang turing pa rin kay Mary Jane Veloso kahit nakabalik na siya sa Pilipinas. Hindi man ito nakaposas, pero bantay sarado ng mga taga-National Bureau of Investigation at Correctional Institution for Women o CIW. At tulad ng isang PDL, sumailalim si Mary Jane sa mga booking procedures at mugshot. Kanina, ipinakita pa ni Mary Jane ang kanyang mga kamay para ipakita ang ink sa pag-fingerprint sa kanya. Sa kwartong ito, mananatili na 5 araw si Mary Jane para sa quarantine period niya.
Matapos niyan, may 55-day mandatory orientation si Mary Jane para malaman ang mga regulasyon sa loob, mga karapatan niya at iba pa. Habang hinihintay ang desisyon ng Pangulong Marcos kung mapagbibigyan ang hiling niyang tuluyan ng makalaya. Matatandaang nakatulan ng marusang kamatayan sa Indonesia si Mary Jane noong 2010 dahil sa drogag laman ng maletang pinabitbit lang umano sa kanya ng recruiter. Sa ngayon, sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, wala pang desisyon ng palasyo kung mabibigyan si Mary Jane ng executive clemency. Ongoing daw ang pag-review dito. Sabi ni DOJ Yusek Raul Vasquez, may dalawang paraan para tuluyang makalaya si Mary Jane mula sa pagkakakulong. Ito ang paraan ng parol at ang executive clemency. Ang parol ay isang conditional release na binibigay kapag deserve na ng isang PDL ang minimum period of prison sentence. Nabibigay ito sa may magandang record habang nakakulong at sa pagkwenta ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. May technical working group na tinatag ang Bucor para pag-aralan ito at para malaman kung kasama sa kwenta ng GCTA ang mahigit 14 na taon ni Mary Jane sa kulungan sa Indonesia. Yun ang kagandahan ng GCTA. Hindi dadaan sa executive department yun. Oo, kasi pag na-compute, internally lang yun eh. Titignan din natin kung ano ba yung sistema niya doon, una. Pangalawa, ano ba yung naging conduct niya doon? Pangatlo, ano ba yung pwedeng tingnan na paborable? Kasi ang prinsipyo ng ating batas ay all procedural rules favorable to the accused are to be granted them. Kasi yung primary concept natin is always towards human rights and the right to liberty. In due time, we will be able to know if Mary Jane is qualified for GCTA, and then if there's a GCTA, has she served the minimum? So that will entitle her for parole. At our level, we can recommend that. Ang mas mabilis na paraan ay ang executive clemency na tanging Pangulo ang pwedeng magbigay. Kung sa tingin ng ating Pangulo ay pwede nang gawaran ng executive clemency in the exercise of his ultimate and absolute authority along with other equally entitled PDLs, why not? Kung magbibigay man ng executive clemency ang ating Pangulo, definitely titignan niya rin yung mga iba. Hindi siya masi-single out. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Taliwas ay kinakalat ng ilan online, siniguro ng PhilHealth na tuloy ang pagbibigay benepisyo sa publiko kahit tinanggalan ito ng government subsidy sa 2025 proposed national budget. Tataasan pa nga ang mga sasagutin nila sa pagpapagamot ng mga pasyente at may mga bago ring packages. Nakatutok si Maki Pulido. Para maproseso sa Malasakit Center ang guarantee letter na nakuha ni Marian, umalis siya ng 3 a.m. sa bahay para mauna sa pila. Kahit na 8 a.m. pa magbubukas ang Malasakit Center. Pagkatapos pumila ng ilang oras, makukuha na niya ang gamot sa authorized drugstore para sa nanay na sumasailalim sa peritoneal dialysis. Hindi kasi sagot ng PhilHealth ang mga gamot na umaabot sa 20,000 kada buwan. Kulang na kulang. Nung nagpa-hospital kami dati, parang 10% to 20% lang binayaran nila sa bill. Dahil kakaunti ang sagot ng PhilHealth, naghahagilap ng tulong ang maraming pasyente. Si Marian, araw-araw na raw naglalakad ng mga guarantee letters sa mga opisina ng congressman, party list o senador. Every time na manghingi kami ng tulong, yun ang pakaramdam ko, nangdilimos talaga kami. Kung tutuusin, sabi ni Dr. Tony Liachon, hindi kailangang manlimos sa mga pasyente para lang makapagpagamot. Kung ipatupad daw ng maayos ang Universal Healthcare Law, billing department lang dapat ng ospital ang kausap ng pasyente. Pero yan ay kung taasan ng PhilHealth ang mga case rate at packages. Dapat yun, Universal Healthcare, mataas ang package mo, sa ospital na kayo magkakabayaran. Lumalabas sa mga hearing sa Kamara at Senado, maraming pera ang PhilHealth. 150 billion ang sobrang pondo, 281 billion ang reserbang pondo, at 489 billion ang investment fund. Ang PhilHealth, hindi po ito business enterprise. Gamitin niyo po yung pondo for social health expenditures para hindi na sila masyadong umasa sa MAIFIP. Hindi na nila kailangan lumapit magmamakaawa sa PCSO,
sa DOH, sa DSWD, sa politiko, kasi kayo na mismo nag-insure na meron silang matatanggap na sapat na benepisyo sa health. Si Marian na araw-araw naghahagilap ng tulong sa pagpapagamot para sa kanyang ina, masama ang loob ng mabalitaang marami naman palang pondo ang PhilHealth. Sana kapag binigyan nila ng benepisyong totoo yung mga ng PhilHealth members, lubusin na nila. Hindi yung gano'n na pipila pa ako sa ganito para lang mapunan yung kulang. Dahil sa sobrang pondong hindi nagamit, hindi na ibibigay sa PhilHealth ang 74 billion peso government subsidy sa ilalim ng 2025 budget. Tinitiyak naman ng PhilHealth na kahit wala nito, tuloy pa rin ang kanilang serbisyo. May parating nga raw na 50% increase sa mga case rate at 12 bagong package. Rest assured, all PhilHealth benefits will continue to be paid and will even improve. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Halos 2 linggo na lamang 2025 na, pero ang pagpirma sa national budget para sa susunod na taon, ipagpapaliban muna ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa palasyo, may mga kailangan pang suriin sa panukala at may kailangan pang i-veto na probisyon. Nakatutok si Mav Gonzales. Nakatakda na sanang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 General Appropriations Act sa Biyernes, pero sa anunsyo ng Malacanang, ipinagpaliban muna ito. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nais raw muna itong masusing ma-review sa gitna ng mga pagbatikos ng ilang sektor sa bersyon ng budget na napagkasundoan sa Bicameral Conference Committee. Sabi ni Bersamin, ang Pangulo mismo ang nangunguna sa masusing review ng budget. Kasama si Bersamin, Finance Secretary Ralph Recto, Budget Secretary Amina Pangandaman, Public Works Secretary Manny Bonoan at NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Sinisiguro raw nila na nakaayon sa mga prioridad ng administrasyon ang 2025 national budget. Sabi ni Bersamin, hindi pa raw nila maanunsyo kung kailan na ang budget signing. Pero kinumpirma niyang may i-veto na ilang item at probisyon ng Pangulo para aniya sa interes ng publiko at para masunod ang fiscal program ng gobyerno pati na rin ang batas. Kabilang sa mga pinuna sa ipinasang budget ang pagbibigay ng pinakamalaking alokasyon sa Department of Public Works and Highways sa halip na sa education sector na paglabag umano sa saligang batas. Gayon din ang pagkaltas sa budget ng Department of Education, pagtanggal ng subsidy sa PhilHealth, pagbabalik ng kontrobersyal na ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP at paggulobo ng pondo sa Kongreso. Ang mga lider ng Kamara at Senado wala raw pagkontra sa hakbang ng Pangulo dahil bahagi naman daw ito ng proseso. Kapangyarihan ng Pangulo ang pag-veto o pag-reject sa mga panukalang batas na ipinasa ng Kongreso. Pero espesyal na kaso ang pambansang budget ayon sa law expert na si Professor Dan Gatmaytan. The President may veto any law. So ang effect nun, he or she sends it back to Congress. Pero hanggang sa pagtanggal lang daw ng mga partikular na item ang kanyang kapangyarihan. Wala siyang magagawa in terms of adding, in terms of moving items doon sa budget. Halimbawa, kung i-veto ng Pangulo ang pondo para sa AKAP program na wala naman sa original na request ng Malacanang, hindi na pwede gastusin ang 26 billion pesos na nakalaan dito kahit sa ibang programa. Mananatili ang pera sa National Treasury. Kung i-veto naman ang PhilHealth budget na zero na ang subsidy, hindi pa rin mababalik ang original na alokasyon na 74 billion. Congress has to respond, I don't know, next time or next year, mas maingat sila, or mga kailangan ng special appropriations eventually, no? Pag it looks like kailangan talaga ng pera for certain things, I think may mga emergency naman yan eh. Pero sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, ang pag-veto ng Pangulo pwede pa ring i-override o ipawalang bisa ng Kongreso. Yun nga lang, hindi pa raw ito nangyari sa kasaysayan. Pwedeng mag-insist ang Congress na hindi, ano pa rin yan, kailangan maging batas pa rin yan. Pwede mag-insist by 2/3 vote of Congress. Voting separately, ano tawag doon, override the veto. Wala kasi super majority ang special majority ang kailangan eh. More than just simple majority. Syempre, mga allies ng presidente naman ang nasa House at saka nasa Senate. So dapat hindi mangyari. Pwede rin naman daw ipareconvene na lang ng Pangulo ang Bicameral Conference Committee para ayusin ang mga issue sa budget
Tutal, hindi pa ito napipirmahan. What he needs to do is prevail upon Congress to withdraw yung kanilang binigay na bill dun sa presidente para so that they can fix it. Yun ang natingin kong pinaka viable na solution here without making the president veto the entire budget. Sabi ng Senate President, pwede naman i-augment o dagdagan ang pondo pagkatapos maipasa ng budget. It's in the special provisions. The Speaker, the Senate President, the Chief Justice, all the heads of agencies, of constitutional agencies have that power. Because they have fiscal autonomy. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Humina na bilang low pressure area ang bagyong Kerubin, pero ayon sa Pag-asa, hindi pa rin dapat magpakakampante dahil may iba pang posibleng maging sanhi ng masamang panahon. At dahil magpapasko na, may kasunod pa kaya itong bagyo bago magtapos ang taon? Nakatutok si Dano Tingkungko. Dahan-dahang tinatawid ng mga guro at estudyante ang ilog na ito sa Barangay Pichon sa Caraga, Davao Oriental. Bakit ka bumabsan, sir? Nang biglang, bumigay ang dinaraanan nilang kawayang tulay. Ang ilan napahampas sa malaking bato. Tinangay naman ng isang estudyante ng rumaragas ang tubig hanggang mapadpad sa mababaw na bahagi ng ilog. Ligtas silang lahat na nakaahon. Kwento ng isang guro, normal ang agos ng ilog habang papasok sila sa paaralan. Pero habang tumatawid ay biglang lumakas ang ragasan ng ilog hanggang abutan sila. May mga pag-uulan din sa Tagbilaran, Bohol. Ang pag-ulang yan sa Mindanao at Visayas dahil sa bagyong Kerubin na isa na lang low pressure area o LPA. Ang forecast natin for the next 3 days magiging maulan talaga itong Eastern Visayas and malakang part ng Southern Luzon and then almost whole Visayas. Pinapaalalahanan ko lang siguro kahit na maging low pressure area itong nasabing bagyong si Kerubin dahil sa interaction niya sa shear line mas magiging malakas ang mga paulan. Kapag ganitong nasa baba lang yung low pressure area natin, most likely yung yung main part ng Luzon ay halos talagang amihan lang na mararanasan. Nagpapaulan din ang shear line sa Bicol Region. Sa Camarines Sur nang gumuho ang bahagi ng Andaya Highway sa bayan ng Lupi. Nagdulot ito ng matinding trapiko lalo't isang lane lang ang nagamit pansamantala ng mga motorista. Ito na ba ang huling bagyo ng 2024 o may hahabol pa bago magpasko at salubong sa bagong taon? After nitong si Kerubin, wala naman tayong inaasahan at least until next week. And according din naman sa ating outlook para sa buwan ng Disyembre, ang inaasahan natin ay 1 hanggang 2 bagyo. And ngayon nga ay naka-1 na tayo itong si Kerubin. So yung tsansa na magkaroon pa ng isa ay mababa na. Subalit kapag nagkaroon po ng changes nga sa weather conditions ay agad-agad po nating ipapaalam sa ating mga kababayan. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kaugnay pa rin ang masamang panahon, malaking bahagi ng bansa ang patuloy na uulanin bukas. Yan ay kahit humina na nga ang bagyong Kerubin bilang low pressure area na huling namataan 275 kilometers silangan ng Surigao City. Sabi ng Pag-asa, inaasahang tatawirin pa rin ito ang Mindanao, Sulu Sea at Palawan. May tsansa pa rin lumakas ulit yan bilang bagyo o tropical depression kapag nasa West Philippines sila. Kaya patuloy nating tututukan ang magiging pagbabago sa galaw at lakas nito sa mga susunod na araw. Tuloy-tuloy rin ang pag-iral ng shear line at amihan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas mag-uumpisa ng ulanin ang ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Pagsapit ng hapon, mas malawakan at matitindi na ang mga pagulan, heavy to intense rain, yan sa Bicol Region, Mimaropa, pati sa halos buong Visayas at Mindanao, kaya posible ang mga pagbaha o landslide. Maging alerto rin ang mga kapuso natin malapit sa Bulkang Canlaon sa Negros at Bulkang Mayon sa Kabikulan dahil nagbabala ang PHIVOLCS sa banta ng Lahar Flow, lalo na kung magpapatuloy ang maulang panahon. Sa Metro Manila, may chance rin ng ulan dahil sa amihan. Amihan din ang magdudulot ng malalaking alon sa Batanes at Babuyan Islands, kung saan nakataas ang gale warning. Balikan na natin ang balita ukol sa rekomendasyong reklamo ng Quad Committee ng Kamara laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang personalidad.
Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Emil, sa huling araw nga ng sesyon ng Kongreso ay prinisenta ng, bago yung kanilang Christmas break, ay prinisenta ng Quad Committee sa plenaryo yung kanilang committee report kung saan inirekomenda nga ang pagsasampa ng kaso laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senadora Bongo, Senador Bato de la Rosa at iba pa. Nilabag daw nila ang Section 6 ng Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity sa War on Drugs noong Administrasyong Duterte. Bukod sa tatlong opisyal, kasama sa gustong pakasuhan, sina dating PNP Chief Oscar Albayalde at Debol Sinas, sina Police Colonel Roina Garma at Edelberto Leonardo. Isinama rin ang dating Malacanang official na si Herminia Muking Espino. Sabi ng Quadcom, nakita sa 13 nilang pagdinig ang pang-abuso sa kapangyarihan at institutional impunity. Pinatunayan at nagtugma raw ang testimonya ng mga testigong humarap sa hearing at mga ebidensyang iniharap sa pagdinig mula noong Agosto hanggang ngayong buwan. Pinuna sa 43-page report na simula pa lang ng drug war, hindi natugma ang bilang ng mga drug addicts sa bansa na basihan ng drug war at paulit-ulit na binanggit ni dating Pangulong Duterte at sa datos mula sa Dangerous Drugs Board. Lumabas din daw sa pagdinig na sa kabila ng pagkamatay ng 30,000 Pilipino, maliit lang ang naging epekto nito para mawala ang problema ng droga sa bansa. Nakumpirma daw sa pagdinig na meron ngang Davao Death Squad at sinunod ng drug war ang tinuguriang Davao Template o model para bigyan ng pabuya ang mga pulis na sangkot sa EJK. Bukod sa illegal drugs, may mga rekomendasyon din laban sa mga POGO officials kasama ang pagsasampa ng mga kaso laban sa mga dayuhang nagpatakbo ng malalaking POGO companies, kabilang na si dating Bamban Mayor Alice Guo. Sumatotal, aabot daw sa 30 bagong batas at amendments sa mga kasalukuyang batas ang ipa-file sa Kongreso. Narito ang pahayag ni House Quad Committee Lead Chairperson, Representative Robert Ace Barbers. This is a defining moment for this Congress, Mr. Speaker. It is an opportunity to uphold the rule of law, protect our nation's sovereignty, and deliver justice to those who have been wronged. I urge my fellow legislators to give this report the attention it deserves and to support the proposed measures that will ensure these injustices are never repeated. Together, let us take the necessary steps to restore faith in our institutions and reaffirm our commitment to the Filipino people. Email, bagamat isa pa lang itong progress report dahil hindi pa tapos yung pagdinig ng Quadcom, ay inadapt na ng plenaryo yung committee report at nirekomendang ibigay na sa mga appropriate government agencies itong report na ito para sa pagsasampa ng karampatang mga kaso. At isusumitin na rin daw yung report na ito sa mga komite dito sa Kamara para naman ma-actionan na yung mga rekomendasyon sa mga bagong batas at pag-amyenda sa mga kasalukuyang batas. Bunsod pa rin ang resulta ng Quadcom hearing. Yan ang latest mula dito sa Kongreso. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Kaugnay pa rin sa rekomendasyon ng Quadcom ng Kamara na sampahan sila ng reklamo. Kaugnay sa Crimes Against Humanity, sinisika pa naming makuha ang panig ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, Senador Ronald Bato de la Rosa at iba pang idinadawit sa posibleng asunto. Christmas came early para sa ilang piling content creator at movie reviewer na nabigyan ng opportunity para unang masilip ang Metro Manila Film Festival 2024 entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na Green Bones. Sa pasilip na yan, iba't ibang good reviews na agad ang umapaw. Makichika kay Nelson Canlas. Review pa lang, marami nang pinaiyak ang 2024 Metro Manila Film Fest entry ng GMA Pictures na Green Bones. Good, solid at well-produced drama ang initial review ng film critic na si Phil D. 11/10 naman ang rating na ibinigay ng influencer account na Lakwachera Lovers. Pinuri ang pagkakasulat nito, pati ang cast at ang direksyon ni MMFF 2023 Best Director Zig Dulay. Special preview ito na pinangunahan ni GMA Pictures Executive Vice President at GMA Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion, kasamang iba pang opisyal ng Kapuso Network at Columbia Pictures na distributor nito.
Ngayon pa lang, proud na ang isa sa bidang si Dennis Trillo, bagamat hindi pa napapanood ang Green Bones dahil sa pangakong sabay nila itong panonoorin ng asawang si Jenilyn Mercado sa December 20 premiere night. Dahil naging effective yung intention namin na kung ano yung gusto namin iparamdam sa mga manonood at kung paano nila ma-apply yung natutunan nila dito sa pelikula sa mga kanilang mga buhay. Paano sila makaka-relate? Confident naman ako sa performance ng asawa ko talagang. Kahit saan mo naman siya dalhin. Magagampanan niya naman ng maayos at magaling yun. Hindi makapaniwala si Dennis na napagsabay niya ang Green Bones at ang GMA Prime family drama na Pulang Araw kung saan gumaganap siya bilang Colonel Saito Yuta. Kapwa demanding daw ang roles at kinailangang puhunanan ng matinding emosyon. After taping ng Pulang Araw, dumidiretso ako shooting ng Green Bones. Mas demanding pala yung nire-require niya ng emosyon na naipakita dahil nga kulang sa dialogue, wala masyadong dialogue. Pero kailangan sa mata pa lang makita na kagad kung ano yung gusto mong i-relay sa mga manonood. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang 6 na natitira pang kaso kaugnay ng Coco Levy na isinampa laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dating First Lady Imelda Marcos at iba pa. Dahil yan sa mabagal na pag-usad ng mga ito, nakatutok si Mariz Umali. Ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang huling 6 na natitirang kaso kaugnay ng maling paggamit di umano ng kontrobersyal na coconut levy funds laban sa pamilya Marcos at iba pang personalidad. Sa 42 pahinang resolusyon ng Sandigan Bayan, ibinasura nito ang mga kaso laban sa yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dating First Lady Imelda Marcos, dating Senador at kasalukuyan Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, mga tagapagmana ni Maria Clara Lobregat, Jesus Pineda at Cesar Zalamea dahil daw yan sa inordinate delay o labis na pagkabalam ng mga pagdinig na labag sa kanilang karapatan para sa mabilis na paglilitis. Bigo raw ang prosekusyon na simulan man lang ang paglalahad ng mga ebidensya at testigo mula ng isang pang kaso halos 4 na dekada na lumipas. Marami rin umanong mga pleading para sa hindi makatwiran na pagpapaliban sa pagdinig. Dahil dito, lumalabas na mawawala na ang lahat ng kasong sibil laban sa mga Marcos para mabawi sa kanila mga pondong iligal umano nilang nakuha sa pamamagitan ng Coco Levy Fund. Tumanggi na munang sumagot ang PCGG sa merito ng kaso dahil labag ito sa sub judice rule. Pero sa kabila ng pagbasura, hindi raw sumusuko ang Presidential Commission on Good Government o PCGG. Maghahain daw sila ng motion for reconsideration sa Sandigan Bayan at kung sakaling di pa rin mapagbigyan, ay aakyat nila ang kaso sa Korte Suprema para questionin ang desisyon ng Anti-Graft Court. The dismissal is with respect to certain individuals. But there are other defendants in the case. We are confident that we can still prove the other allegations in our complaint despite the dismissal of the case with respect to certain defendants. We are looking at certain angles which we will try to study and argue before the Supreme Court. So, if the opportunity presents itself. Sa isa naman text message, sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara, kumukonsulta na sila sa PCGG sa susunod nilang legal na hakbang. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Habang papalapit ang Pasko at pagtatapos ng taong 2024, masarap isipin na marami tayong dapat ipagpasalamat. Ang mga batang nasa SOS Children's Village sa Zaraga, Iloilo, kumpletong pamilya ang dalangin ngayong Pasko. Isang single mom naman ang kabilang sa nagpadama sa kanila ng pagmamahal ng pamilya sa Paskong ito na puno ng pasasalamat. Nakatutok si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Ika nga nila, ang Pasko ay para sa mga bata. Pero di lahat ng kabataan ramdam ang makulay at masayang pagdiriwang. May ilan kasing tila araw-araw na binabangungot sa pag-iisa. Kundi kasi ulilang lubos,
Inabandona naman ng kanilang mga magulang at wala na ring uuwi ang tahanan. Ang kanilang pangungulila siya ngayong pinupunan ng SOS Children's Village sa Zaraga, Iloilo. We empower them to reach for their goals also. We also make sure for the community as part ng preventive approach na hindi sila ma-separate sa family. We have our family strengthening program also. Isa sa mga nakatira dito si Jo. 1 taong gulang pa lang nang dinala sa village. Bunso ito sa 4 na magkakapatid. Ayon sa kanya, gusto niyang makapagtapos ng pag-aaral at makitang muli ang kanyang ama. Pagkatapos ko sang skila, makobra ko sang mayos. Pag obra, makabalik ako sa pamilya ko. Dahil ilang araw na lang bago magpasko, hiling naman ni Mitch at ng ilang bata sa center ay kumpletong pamilya na pinupunan ng kanilang house mother. Kaya para happy. Kaya kung hindi ko na, kung ambal nila daw sang iban, kung hindi ka daw ko na complete family, hindi daw ko na happy ang Christmas. Isa sa mga tumupad sa hiling ng mga bata at nagpaabot ng tulong, si Nivia. Alam daw kasi niya ang hirap na walang magulang, lalo't ang kanyang kambal na anak, iniwan din ng kanya noong partner. Pero imbes na magtanim ng puot at sama ng loob, nagsikap siyang maging maayos ang kanyang buhay kasama ang mga anak. Sang gin-bless kami na bala nga daw nag-okay ako nga business. Ginpili ko ang SOS kay tungod ang mga bata dira. Ano na sila mo mga neglected children, abandoned, and mga orphan. Para sakon, para ma-expose sila bala sa mga realidad sa life and maging grateful sila. Ginpili ko ang amo na kahit para sakon, the more beauty they will see, the more grateful they will be. Sa SOS, ipinagdiriwang ni Nivia ang birthday ng kanyang baby girls bawat taon. Tuwing Pasko, bumibisita rin sila sa center upang maiparamdam ang pagmamahal sa mga bata. Not all storms siguro are meant to distract us. Siguro nag-aabot na ang mga struggles sa aton para mas maging stronger kita, mas maging better person. If you get what you want, it's God's direction. If you don't get what you want, it's God's protection. Gidya. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Zan Kilantang Sasa, nakatutok 24 oras. Pahabol na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Yan prison and penal form sa labas. Getting ready na ang MMFF entry film na Green Bones para sa upcoming Grand Parade of Stars ngayong December 21, Saturday. Makikisaya sa parada ang mga bidang sina Rudo Madrid, Dennis Trillo at Sofia Pablo. Magaganap ang parade sa mga kalsada ng Maynila na magtatagal ng mahigit 2 oras. Pagdating sa Manila Central Office, may chance rin ang audience na maka-meet and greet ang stars kasunod ang isang music festival. Opisyal nang pumirma ng kasunduan ang GMA Network at ang Japan-based na Star Studio Japan para sa tanghalan ng kampyon ng Tick-the-Clock. Sa deal na ito, magkakaroon ng chance ang mga kababayan natin sa Japan na sumali sa tanghalan ng kampyon live events sa Nagoya, Japan. Hosted yan by none other than Kuya Kim na magsisimula na this January 2025. And speaking of Japan, naghatid ng saya ang cast ng upcoming series na Binibining Marikit para sa ating mga global Pinoy doon. Kasama riyan sina Herlene Budol, Tony Labrusca, Pokwang at Kevin Daso. Thanks, Iya. Samantala, nakiusap ang COMELEC sa mga politiko, huwag nang umeksena sa pamimigay ng ayuda, lalo ngayong palapit na ang eleksyon 2025. Mahirap silang pigilan ayon sa isang ahensya pero pwedeng isumbong ayon sa isa pa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ayuda sa ilalim ng tupad para sa mga nawalan ng trabaho o tulong sa may kita nga pero kapos naman sa ilalim ng akap. May ayuda pa nga sa mga kailangan ng tulong sa pagpapalibing at iba pa. Hindi tutol sa mga yan ang Commission on Elections o COMELEC. Pero sana raw walang umeekse ng mga politiko sa pamamahagi lalo't papalapit na ang 2025 midterm elections. Kinakailangan na yung pagpapatupad naman ay meron naman pong panuntunan na maliwanag na hindi magagamit
sa pangangampanya. Hindi dahil sa kagustuhan ng isang politiko, excluded ka, o kagustuhan ng isang kandidato, hindi ka dapat makasama o makasama ka. Pero sabi ng Labor Department na nangangasiwa sa pamamahagi ng tupad, hindi madaling pagbawalan ang mga politiko na dumalo sa mga payout ng ayuda. Yan po ang isa sa mga challenges ng Department of Labor and Employment kasi karamihan naman po ng constituencies ng mga atin pong mga politician, local government officials, ay doon po sa kanilang area. At wala naman po kaming istriktong regulasyon, pagbabawal kung sila po ay napadaan at na medyo nagpakita po doon. Ang amin lang pong sinitiyak, sinisikap, maiiwas po doon sa pamumulitika ang pagpakaloob po ng mga benepisyo. Aminado rin ng Social Welfare Department na dinadaluhan ng mga politiko ang pamamahagi nila ng tulong. Minsan kongresista, minsan lokal na opisyal. Kapag meron pong mga presence ng mga partners natin, ng mga legislators, that is in exercise of their oversight functions. In some activities, may mga local partners tayo who are present primarily because they extend assistance to the DSWD. Pinapahiram po nila sa amin yung kanilang pong mga covered court, yung kanila din pong mga security, yung mga local police. Pwede aniyang isumbong kung ginagamit ang ayuda sa pamumulitika. Kung pag nakikita po kayo na may mali, then i-report niyo po. Sabi ng COMELEC, totoong di pa maituturing na kandidato ang mga politiko hanggat hindi pa campaign period. Pero makabubutian nila kung magkukusa na ang mga ito. Tandaan ng lahat din, kahit matapos ang eleksyon, basta may kasong disqualification sa amin, hindi po nawawala yung mga kasong disqualification na yan. At kahit nanalo na, pwede pa rin po namin i-disqualify. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. En grande at talaga namang pinaghandaan ang taunang Lantern Parade ng University of the Philippines sa Diliman. Nakatutok doon live si Mark Salazar. Mark? Mel, maki-Lantern Parade tayo dito sa UP Community because why not? Taon na nilang fiesta ito, Mel, na hindi naman para lamang sa kanilang eskwelahan, kundi para rin sa mga kalapit na lang komunidad o mga barangay na sino mang gustong sumama. Pero ano bang meron? 26 na lantern installations na magtatagisan, kanya-kanyang tema, kanya-kanyang mensahe. Nagbibigay ho siya ng pagkakataon hindi lamang sa mga estudyante at kawani ng UP, kundi maging sa mga residente ng Barangay UP Campus at mga kalapit na barangay na makibahagi ho at i-feature yung kanilang interpretasyon doon sa taunan nating tema ng Lantern Parade. So, at sa tingin ko ay nagdudulot din ho ito ng pagkamulat o awareness sa mga pressing social issues. Pero ang career talaga sa event na ito, ang street party habang pumaparada ang mga lantern. May mga crowd favorite dahil mas maliwanag, mas enggrande. Pero ang pinaka-inaabangan ang lantern ng mga bihasa, syempre ang mga obra ng College of Fine Arts. Hiwalay pa ho doon kasi yung pagsali ng College of Fine Arts na sila-sila mismo sa kolehiyo dahil mga Hall of Famers ay sila-sila mismo mayroon hong competition. Mel, abutin na ito na hanggang midnight dahil syempre party-party pa bago yung actual na announcement at awarding ng nanalong lantern. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Mga kapuso, naku, saktong isang linggo na lang. Pasko na. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.